sa National Museum Singapore kasi magko-close ito dahil i-renovate. So, ito ang last day na magpapasok sila for free. May bayad to dito pero ngayon free entrance. So, hingi ka lang ng sticker. So, bago magsara, makapasok muna kami. So, kukuha tayo ng ticket, ng sticker para makapasok tayo. So, ayan. Dito kasama ko si Maylene. Dahil i-renovate ito guys, kaya isasara nila sa public para mapaganda ang National Museum. Dito, oh, may. Dito pa lang, ganda na yun. So, papasok kami dito sa tunnel na to dahil kukuha kami doon ng ticket sa may information counter. Dito sa National Museum, today is the last day kasi isasara nila to for renovation. Ngayon, ginanap na namin yung chance na makapunta dito, makapasok for free. Mahal kaya dito guys, may bayad dito ngayon. It's a chance na nakalibre dito sa National Museum bago magsara. Galing pa kami ng induction sa CDE. Nakakahidumay, no? Na ano mo? Kasi oo, gumagalaw. So, ayan, binigyan kami ng sticker para makapasok kami sa loob ng National Gallery. Yan. So, ito ang map of East Indies. Elcano never gets it. Yan. As early as 1570, Singapore was identified on this map. Yan. Ito yung history ng Singapore. Tapos, ito yung the Singapore Stone has been adapted in support of the revamp of our museum galleries. Ito yung stone. Ang tawag dyan is the Singapore Stone. Yan. Tapos ito naman yung malaking barko. Ito ang history niya, Singapura. Where does Singapore history began? Picture tayo. Oo nga. Ganda. Sige, mag-ano ka muna mag-video. Yan, the seashore and the river. Ito yung during the old days. Yan. Ito yung mga jars na ginamit during the old times. Tapos ito yung mga ginto, mga pilak na ginamit nila during the old days. Ito yun yung mga glass beads, mga glass fragments, mga porcelain, greenware, blue and white porcelain. Yan. During ng Yuan and Ming Dynasty, ito. Ito naman yung mga greenware, high quality porcelain nila. Yung mga nabasag, mga kumbaga is artifacts na lang ang naiwan dito. During the old days. Ito ang Singapore during the Kampong days. Ayan. Yan, ganyan sila. Ayan. During the 14th century, ayan ang nakalagay. Life at Long Yamen, Singapore, mid-14th century from the accounts of Chinese trader Wang Dayuan. Yan sila. Tapos, ito pa yung mga stoneware, shards, and mga stoneware na ito na lang yung mga natitirang artifacts nila. Yung mga kasangkapan pagluluto na ito na lang mga naiwan. Tapos ito yung mga palayok, ginamit ng unang panahon. Yan, ito. Yan, ito yung mga buhangin. Tapos yan yung mga lubid. Tapos, ito yung Crown Colony. Yan, the coming of Europeans. Ito yung ship na ginamit ng mga European nung pumunta sila dito sa Singapore. Ayan. Sultan Ship Captains and the Spice Trade. Ito yung ship yung yan. Ayan. During 1819 to 1941.
Ito si Sir Stamford Raffles. Kaya yung isang lugar dito, yung which is yung Raffles, isinunod sa pangalan niya. Oh, ito naman yung Emporium during 1819. Napaka-historical ng Singapore, no? Yan. Ito naman si John Crawford. Yan siya. Yan, wow. Ito yung mga mga gamit ng unang panahon. Mga sombrero. Ang ganda, di ba? Oo, mamaya tapusin ko lang to. Ito yung mapa. Okay. Tapusin ko lang to, May. Ito yung mga banig. Banig na gamit ng unang panahon. Ayan yung mga gamit ng unang panahon. Na-preserve pa nila, no? Ayan. Yung iba mga modern na. Ito yung lagayan ng bigas. Ito yung mga upuan, no? Mga upuan ng unang panahon. Tapos, dito naman is Chinese, ano to? Ayo, yung Australian notes. $100 ng Australian notes. Ito yung early 20th century wood. Opium smokers. Yan ang mga upuan noon. Ito yung opium bed. Ito, opium bed. It is believed that opium smoking became popular after the Ming Court banned tobacco in 1641. Ayan yata yun. Ito yun siya. Ito yung gamit na ginagamit nila noon naban yung tobacco. Yan yung opium pipes and water pipes. Ayan, ganyan sila manigarilyo noon. Ayan. Tapos ito guys, yung kalesa. Yung kalesa ng unang panahon. Ayan yung mga prominenteng tao. Ng unang panahon. Tankaki and Chinese School. Ito yung Tankaki Chinese School nung unang panahon. Yan pa yung building nila. Yan yung mga libro na ginamit noon. Ito na yung new generation na to from 1092. Anong note ito? Memorandum of Judgment. Yun yung mga sulat kamay noon. Ayan yung mga wooden cabinet ng unang panahon, guys. So, sa ngayon, wala ka nang makikita niyan. Meron man pero napakamahal na. Ito ano naman to? Ito yung kanilang object. Mga badge na ginamit. Ba't ibang klaseng badge? Tapos, ito yung lumang-lumang typewriter, Remington. Preserve talaga nila, no? Remington typewriter, nung 1900s, yan yung ginamit nila. Tapos ito yung bangko na ginamit nila noong unang panahon.
Ito yung uniform ng the Singapore Mutiny. Yan ang kanyang ginamit na uniform. Singapore Volunteer Corps dress uniform during 1900s. Yan. Ito during 1942, during the Malaya. Shunanto yun. During World War II began. Ito yung ginamit na kanyon nung unang panahon. No? Tapos ito yung sombrero. Ito, anchor from the RMS Empress of Asia troop ship. Ito yung anchor na ginamit. During 1940s. Tapos ito na yung nag-start na yung battle for Malaya. Ayan yung Japanese tank. Hindi yan pwedeng hawakan, guys. Ito yung panahon ito yung mga uniform na ginamit during the British defense. Tapos ito yung mga baril na ginamit. Tapos ayan yung inumina ng tubig. Ito yung mga bike naman na ginamit during the old days, during the Japanese army. Yan ang mga bike na ginamit. Ito yung the fall of Singapore, yung natalo ang Singapore during the Japanese war. Yan, Japanese versus the Allies. Ito. 15 February 15, 1942, as the Japanese closed in on Singapore City, the General Officer commanding Malaya, Lieutenant General Arthur Percival, consulted the Governor of Singapore, Sir Shenton Thomas, and senior Allied commanders on their next course of action. Ito yung during the time na natalo ang Singapore sa giyera. Tapos ito pa yung yung dating telepono. Meron din ito sa Pinas, di ba? Ito yung ginamit na telepono noon sa pakikipag-communicate during the old days.